sa akin yan. Nililipad ko eh. Ayan na lang. Okay, good afternoon po. Ay, good morning pa rin. Alas 11 pa lang. Welcome po sa pangalawang subject. At ang ating pong subject ngayon ay homiletics. Natapos natin noong nakaraan yung the principal types of sermons. Meron tayo tinatawag na type of preaching, around the world, around the bush, all around type of preaching. Around to. Diba, ibang mga types of sermon, hindi nila alam, yun pala yung types of sermon na kanilang style ng pangangaral. At napag-usapan natin yung topical sermon, textual, tsaka yung expository sermon. Po. So ngayon, pag-usapan natin, ito pong topical preaching. Page 49, tama? Page 49 po kayo, topical preaching. Okay, nakapag-pray naman na tayo kanina. Tuloy-tuloy na po ang ating pong lecture. Ang kanyang definition, topical preaching is the communication of a biblical concept derived from several different passages in accordance with the author's purpose and the theme thrust of each passage presented. So, yan po yung definition ng manual natin, Tinignan ko rin po yung definition, magkahawig naman. Sabi po, topical preaching is a preaching style where you start with a specific topic. Then, gather scriptures from the entire Bible that speak about the topic. Mas malinaw to, di ba? Ang topical preaching, sabi roon, ito yung preaching style na kung saan ang preacher nagsisimula siya sa pagpili ng topic. Topic sa itaas. Po? Pagkatapos niya mapili ang topic, like for example, ang topic salvation. Ang pag-usapan natin, prayer. Malawak yun. Di ba? Pagkatapos niya makapili ng topic, then, he gather scriptures from the entire Bible that speak about the topic. Pagkatapos na makuha yung topic, kukuha siya ng mga talata. Sa buo yun, buong Bible ang kukuhaan niya. Para susugan niya yung topic niya sa itaas. Pwedeng kumuha siya sa Genesis, kumuha sa Revelation, kumuha sa Malakay. Diba? Hiwa-hiwalay na pinagkukuhaan ng mga passage to support that topic sa itaas. Kasi yung topic sa itaas malawak yun. Kaiba po sa expository. Sa expository naman, pinag-usapan natin noong nakaraan, ang ine-expose yung passage. Yung passage ng tsaka bibigyan ng mga kahulugan yun. Di ba? Kasi pagka-topical, ang lawak napakalawak ng scope. Kaya, ang tendency, baka makakuha ka ng mga talata to support that topic sa itaas. Hindi pala yun ang ibig sabihin ng author. Nababiolate ang intention ng author. Diba? Like for example, pag-usapan natin karunungan. Diba? Magkaiba yung mga karunungan, different types of wisdom. Diba? Pero wisdom ang pag-uusapan. Merong wisdom sa pag-aaral, merong wisdom in connection doon sa mga pamumuhay ng kabataan, wisdom in connection sa kalalakihan, pag-aasawa. Di ba? Iba't ibang uri ng wisdom yan.
At sa Santiago, ang wisdom doon, in connection when you are experience great trials. Kaya sabi ng 1.5, kung kulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos. At ang Diyos ay malayang magbibigay, hindi nanunumbat. Kaya ang problema, nagamit yon ng ibang mga hindi alam ang context. Ginamit sa, halimbawa, mag-exam siya. Lord, sabi mo po sa James 1.5. Di ba? Humingi ako ng karunungan, kaya humihingi ako sa iyo, Lord. Magbibigay ka, hindi ka pa manunumbat. Hindi nag-review. Hindi man nag-review, tama. Prayers nga lang po talaga. Bumagsak. Ang sinisi si Lord. Kinwestiyon yung talata. Yun pala, hindi pala yun ang intention ng author in connection to wisdom. No? Yung wisdom sa 1.5, nakatutok po yun, ang ibig doon, wisdom in connection when you are experiences difficulties in life. Great trials in life. Kasi nasa diaspora sila eh. Kaya talagang nililiglig yung pananampalataya nila. Kaya sila kumalat. Okay, kaya maganda yung, alam mo yung background. So, advantage, meron palang advantage eh. Pag-usapan muna yung mga ating advantages. Yung preaching ng topical. Why is it important to know how to preach topically? Yan, ganyan kahalaga yan. May advantage. Pero kailangan natin malaman how to preach topically. Letter A, most teaching on Christian living is not summed up in a single passage and thus leads the preacher to a type of topical exposition. About Christian living, no? Hindi na po makakukuha ito sa isang single passage. Kaya kailangan mo kumuha ng other passages. Ano ang mga ito? Ito po ang pwedeng gamitan ng topical preaching. Una, yung doctrinal. Nearly all doctrines are derived from studying the whole scripture. Like for example, topic mo Trinity. Diba? Or angels, millennium, salvation, etc. Puro mga doctrinal preaching 'yan. 'Di ba? 'Di ba yung mga Sadduceo hindi naniniwala sa mga angels. Pero yung mga Pariseo naniniwala sila sa mga angels, sa mga spirit being. Kaya merong mga ganoon. Topical preaching enables hearers to grasp a subject of the Bible as a whole. Kaya buong Bible talaga yung kukuhaan mo. Isa pa, biographical. Oftentimes, passages about a single person are found in a variety of places. Like for example, Peter, nasa gospel siya. Nasa Acts siya. Alam mo, pag-usapan natin ang buhay ni Pedro. Biographical yun. The life of Peter. Hindi mo na siya makikita sa gospel. Nasa gawa. Nasa Galatians. Nasa 1 Peter and 2 Peter. Ganun eh. Pag-usapan natin ang buhay ni King David. Diba? Nasa 1 Samuel and 2 Samuel. Nasa 1 Chronicles, nasa Awit. Kahit sa Acts, meron din, di ba? So, this necessitates covering several key texts. Biographical sermon.
So, po pwede maging expository kung ang ipipreach mo, isa lang sa aspeto ng buhay ni David. Like for example, yung senaryo ng siya namamahinga sa palasyo, nakita niya si Bathsheba. Konteksto lang yun ang expose mo. Huwag ka nang kukuha ng iba. Ang ano lang doon, yung pagkahulog ni David sa tukso sa pamamagitan ni Bathsheba. That is the subject. Di ba? Ang ini-expose doon, expository preaching yun. Exposition ng isang chapter o kaya passages. That is an expository preaching. Dalawa kasi ang uri ng expository. Isang verse by verse. Diba? Nag-expose sila verse by verse eh. Verse number 1, exposition. Verse 2, exposition. Verse 3. Ang isang uri na exposition o expository preaching, yung by its context. Isang context. Halimbawa, yung pagsakay nila sa bangka, nilagyan ko yun ng title, The Storm Master. That is the title. The Storm Master. Di ba? Kalagitnaan ng paglalakbay nila, merong bagyo na dumating, agad-agad. Konteksto lang yun. Doon ka lang tututo. Tsaka mo, kukwento yun. Anong mensahe meron doon? Paano makakapag-relate ang audience mo? So, number 3, procedural. Procedure. Galing sa coming from the word procedure. Procedural. A step-by-step method of how to do something. Step method. No? How to do something. Example, discern one's spiritual gift. No? Is generally not given in a single passage. Amen? Spiritual gift, pag-usapan natin. Meron niya sa Corinto, meron sa Romans. Hindi lang, maliban na lang kung isang passage lang yung iano mo. Dito lang tayo sa Romans, chapter 12, like for example. Ethical, pang-apat. Ethical. Sometimes an ethical issue is not specifically addressed at all in Scripture. No? Ethical. Like for example, yung issue ng euthanasia. Ano yung euthanasia? Euthanasia. Ha? Mercy killing. Wala pong sound. Wala raw ako sound. Naku, kanina pa ako nagsasalita. Okay po. Sorry, sir. Euthanasia. Ito mo. Unang blanco. Alang-alang sa mga nasa online. Doctrinal. Pangalawa, biographical. Dami ko na sinabi. Bago mo sinabi na walang sound. Pangatlo, procedural. Procedure. At nasa pang-apat na kami, tayo. Ethical. So, yung issue about nuclear war. Pabor ba kayo sa mercy killing? Diba? Is it biblical? Mercy killing. Di ba ang mercy killing, yung mahal mo sa buhay, nasa ospital? Tapos, ang bumubuhay na lang, aparatus. Oh, yun, injection na nila. Lalo mas masakit kung injection nila pampapatay. Hindi naman nila ramdam yung pastor. Mangingisay na lang siya. Ah, gano'n. Kasi nga naman, yung mahal mo sa buhay, kada isang araw, 100,000 ang ginabayad sa ospital. Hindi. Tapos sasabihin ng doktor sa iyo, kayo na po ang mag-decide.
Oh. Kung pag tinanggal ang aparatos, mamamatay. Pag hindi tinanggal, buhay pa. Gagalaw, ganun pa. Di ba? Kaya kayo na po magde-decide. Oh, ano yun? May practical ba ron? Merong biblical? Bawal ba? Thou shalt not kill. Ha? Thou shalt not kill. It's like commandments. Oh. Thou shall not kill. Diba? Kanya-kanya, di ba? Kanya-kanya ang ano, no? Eh, ikaw na po. Face to face siguro, Pastor. Case to case, ano? Oo. Kasi kung nakikita mo yung pasyente, nangingitim na eh. Oo, Heart ay. lang naman pinapaksan eh. Kahit ano, unconscious na eh, no? Wala nang, ano, wala nang galaw. Wala yung itsura ng patay na Aparatos na lang ang gumagalaw. Ay di lalong tatas ang bill ninyo. Nga, di, yung bulsa mo, namamatay, araw. Nakikita kasi nila sa mata, kapag yung mata, yung lid ay lid natin. Pupil. Hindi na siya gumagalaw. Automatic na. Patay na yun. Ang tawag yan, sa Aparatos na lang nagpapatibok Aparatos na doon. lang siya gumagalaw. Hindi ba, ano, like for example, Christian ka. Sige po, uwi na lang namin. Pagpasa Diyos na lang namin. Si Lord na po ang bahala. Di ba, ano pa rin yun? Parang Merciful. mercy killing nga yun. Pero paglalapat naman ng pagtitiwala at pananampalataya kay Lord. Di ba? So, tatayo ba tayo na talagang hindi dapat natin pabunot yan hanggat gumagalaw ang mga aparatos? Kung may ano siya, kung may financially ano ka naman, Capability. pinagkasuhan ng lahat, why not? Kasi kung hindi mo ipaglalaban yun at ikaw lang yung may gusto, Kaya napagkasunduan ng pamilya. kinakailangan ipagkasunduan lahat. Magkakasisihan yun eh. Kasi magkakaroon nga. Ikaw kasi. Oo. Diba? Ikaw ang pumatay. Yun nga, no? Habang buhay na, ano mo yun? Lalo pag magulang. Pag magulang, marami kayong magkakapatid na mabutis. pag-aaway kayo dyan. Gulo yan, ano? Pastor Jackie, meron nagtatayas ng kamay. Ano sabi? Sige po. Na pumasok lang po sa isip. Ano po ba stand natin sa ano? Halimbawa, brain dead. Brain dead po. Tapos, ibibigay natin yung mga parts ng ating Iba naman ano po yun. sa atin? Kasalanan po ba yun? Or ano? Kumbaga, dadalhin yung mga parts. Dinodonate yung ano. Ano na lang yun? Good deed mo na siya. Sa ano na lang. Halimbawa, maayos yung kidney mo, ay kailangan. Pwede naman. Tulong mo na lang. Mag-ano ka, magdo-donate. Oo. Halimbawa, Oo. brain dead din ba? Yung ano, Kaya nga. brain dead. Tapos, gabi naman yung kanyang mga Mahirap yun. Kaya nga, yun yung, ano eh, malawak ang issue eh, na, ano eh. Di ba? Mm. Pero kung titignan natin, Sa Bible, oo, sa Bible, mas higit pa sa kidney at sa heart ang binigay ni Lord. Life niya talaga. So, nung ibig sabihin, Kasi oh, katulad- pwede. Katulad Bishop nung si mama ko, ano, ilang beses nilang ni-revive. Oo. Tapos ang masakit doon, yung revive na ginagawa nila, dapat 100 na push sa Push. dibdib niya. Oo. Ng pump. Yun yung patakaran daw ng ano ng hospital. Hindi Hospital. mo pwedeng ano yun kasi kasama daw yun sa kanila. Oo. Pero kaming magkakapatid na nandoon, nag-decide kami na wag na. Kasi kung makita mo yung the way na Oo. pump nila Halos sa- mababali na yung mga buto. Grabe, as in, lahat sila. 10 ano yun. 10 mga ano, lalaki, babae, tanto. Tutungtong sila sa upuan. Mas kung paano, parang hindi mo maatim na tapos sinabi namin huwag na. Ano na lang, surrender na lang. Kasi mas parang grabe yung hirap na 100 ba naman yung gumagano talaga. Gumagano yung dibdib niya, hindi namin makatiwala. Kaya sinabi namin huwag na. Okay na kami. Oo, kaya nga. So, Hindi na nila ginano. kasalanan ba yun? Diba? Yung parang ayaw mo nang gumawa ng hakbang para ma-revive o ano? Ilang beses na kasi bishop na nagdadon na. Tapos, oo, tatlo yata, apat na lang sila. So, hindi na kami pumayag. Kasi nung una, pumayag. Wala kasi kami doon. Para lang ano. Tapos, nung dumating kami at ilang beses na nilang binibidyo, sabi namin, huwag na.
parang nakakaawa. So yun yung mga topic ano, paggawa ng bomba atomika. Sinususugan ba natin yun? Diba? Nuclear weapon. The issue ng abortion. Diba? Kasi life. Paano ko ang yun nga alam nung babae na pag niluwal niya ito, hindi niya naman kayang buhayin. Yung agad. Kaya kailangan bago pa iluwal, patayin na. Di ba parang gano'n, di inom ka ng gamot. Yun nga. Maraming dapat i-alam-alam. Oh. Pero hindi mo alam, magiging kinabukasan ng bata. Kaya nga. Yung issue ng Christian in politics. Oh, another issue, Christian in politics. Di ba? Or pastors in politics. Magkakaiba yung magkakaiba na naman yung di ba? Yung pananaw May open, may sarado. Siguro as per conviction na lang yun. Kung Kaya- ano yung hindi mo pwedeng i-generalize yan. Kasi kung ano yung calling niya at ano yung nararamdaman niya, narinig niya sa Panginoon, siya yung nag-aaral ng salita ng Lord at nananala, nagkakaroon siya ng leading, kung anong sa kanya, hindi natin pwedeng i-judge. Oo, di ba? Gumawa tayo ng decision. Kasi yung iba kagad, sabi na, marumi ang politics Ganun kagad ang mindset ng mga ibang mga simbahan. Ako personally, sa Oo. pagpapadad ko, sige ko kahit kung may talagang kaibigan ko. Ay, kung nararamdaman mo, diba? Kasi hindi mo naman... Di ba? Si Joseph na as governor, di ba? Oo. Sila Daniel, di ba? Nasa politics sila Bible na when the righteous. Sabi ng isang kabaro din natin Kristiyano bakit yung mga pastor pumasok sa barangay na lupuan? May mga ganun pa, may mga komento pang ganun. Di ba? Samantalang napakaganda ng ministeryo ng pagiging lupon dahil counselor ka dyan. Spiritual counseling. Makakatagpo sila ng pastor na hindi lamang sa legal counsel o spiritual pa. Ginawa po ba ng ibang church denomination regarding din sa pagpasok sa politics? Kasi Di ba? may ibang rules talaga sila sa pagdating sa Pag tumakbo ka, mag-resign ka, magiging pastor. Yung separation ng church and state. Biblical ba? Separation ng church and state o Roman government lang ang nagano niya? Satanas lang po ng gawa yun. Di ba? Separation from the state. Kasi ang church at saka ang state sa Old Testament pa lang May propeta at saka may hari, nagtutugma sila, advisor ang propeta Yung po sa natin, nakaraan Diba? si Ezra at saka si Levita. Sana kung tama, paglaban mo, lalo kapag na Lord. Kasi kaya ka nandun doon, parang mag-iilaw. Isang mamuno na walang takot sa Panginoon. Oo, Tama. yun na Kaya malawak yung Ang compromise dun sa ginagawa nila. regarding diyan. Kaya kukuha ka na iba't ibang mga talata talaga to prove So, lalo na Christian in politics talagang very debatable yan. So, topical preaching sa ethical enables the speaker to present relevant biblical principles which at least they indirectly relate to a subject. Number 5, evangelistic. Another, topical preaching. So, di ba sa evangelistic, kailangan maalam ka sa Roman Road of Salvation Di ba? Although many passages are evangelistic in intent, like for example, John's Gospel, evangelistic preaching often works well in a topical style. So, hindi po pwedeng hindi ka gumamit ng 112 nandyan, Hindi po pwedeng hindi ka gumamit ng 1 John 1:9. Di ba? So, ibang talata yun, magkakaibang talata yun. John 3:16.
Pagka evangelistic yan, kailangan maalam pa sa Roman Road of Salvation. Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 5:8, di ba? Romans 6:23, Romans 10:9 to 10, Romans 10:17, di ba? O Romans 5:8, hindi ganong kabisado ng mga pastor yan. Romans 5. Di ba? Ang alam lang dyan, 3:16. Pinalaman nila sa kanyang pag-ibig ng tayo pinakasalanan. Pero napakatindi ng Romans 5:8. Datapwat ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay para sa atin. Kailan? Noong tayo'y mga makasalanan pa. Di ba? So, kaya kapag sinasabi mo, halimbawa, ang calling ko, evangelist. Evangelist ka. Pag-recite nga ang Roman Road of Salvation. Di ba? Dapat alam mo yan, pag evangelist ka. No? Kahit nakapikit ka, alam mo Romans 3:10, alam mo Romans 3:23, 6:23, di ba? So, yun ang naging papel kasi ng mga Romano, kaya tinawag na Roman Road of Salvation. Ang naging papel ng Rome, nagpagawa na ng mga bridges, ng mga roads, para mapabilis ang travel from this place going to another place. Yun ang naging partisipasyon nila sa evangelism. Di ba? Hirap yata mag-travel, ano? Gumawa ng daan. Hirapan ng Ang naging partisipasyon naman ng Greek, yung language. One language. Kaya, malalaman mo ang Ebanghelyo dahil isa lang ang lengguwahe, Greek language. Katulad ngayon, kailangan maalam pa ng English. No? Kahit na anong country ka, kailangan mo i-familiar English. So, magkakaintindihan kayo. Amen? Evangelistic. Proverbs. Pang-anim, Proverbs. Most of this type of this book must be preached topically, as the various proverbs are not grouped by topic. Diba? A single proverb does not teach a truth in all its dimensions either. Oh, yung book of Proverbs. Meron lang ako nakita isang yan context. Yung Proverbs chapter 6 from verse 6 hanggang verse 11, parang context siya. Ano yun? Tingnan mo yaong langgam. Ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya'y pagmasdan mo at nang ikaw ay mamulat. May context siya eh. Pero mostly, napansin ko, Book of Proverbs, single text or dalawang text lang. Yeah. Kaya makakakuha ka dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang Book of Proverbs, more on wisdom. Karunungan. No? Kaya, Parang pinagsama-samang kasabihan. Oo, yun. Kawikaan. Mga kawikaan. Para meron din tayong mga Pinoy proverbs eh, di ba? Pagkahaba-haba man ang posisyon, kung matinik ay malalim. Okay, so tingnan ko lang ano, ito. Kasi tinignan ko po yung 3 main steps of topical preaching. 3 main steps of topical preaching. Ano ang una? Choose a topic. Yeah? Example, ang topic mo, marriage. Pag-usapan natin buhay may asawa. Topic niya, malawak na naman yan. O kaya, prayer. Topic yun. Lawak nun. Yan. O pag-usapan natin ang forgiveness. Lawak na naman, ano. Pag-usapan natin ang leadership. Kaperahan, pag-usapan natin. Kaligtasan. Bueno. Pili ka muna ng topic. Pagka napili mo ang topic, tsaka ka magre-research ng mga talata.
Bawa, prayer. Puro prayer yan. Kaya madalang nakakatulong yung concordance eh. Okay. Kaya nasanay yung mga pastor, topical preaching, gamit concordance. Lalo sa mga... Kasi di ba, puro prayer yun eh, no? Kaya prayerlessness. Lahat ng talata, makita mo. Kaya doon sila siguro nasanay. So, yun po ang unang step, choose a topic. And then, collect scriptures. Second step, kakalap ka na ng mga talata from different passages. At matapos mo makalap ang mga talata, explain. No? Explain it. Ang tanong, dumaan kaya sa proper interpretation? No? Yun ang pamilya. Yun eh, no? Mag-sesali kasi Ay, very crucial. kaya, Kaya na... Nababiolate eh. Dampot-dampot. oo, nauso ngayon dampot-dampot eh. Ang kasunod, explanation na kaagad eh. Without proper interpretation. Ng may... Kaya po pala may verse salad tsaka topic hopping. Oo. Yun ang ano, no? Kaya, when you explain it, yun nga, possible, hindi na-scrutinize through interpretation. Hindi na dumaan sa exegesis. Bawat talata, kailangan mo ma-exegete eh. Kaya nga, sabi nung ano, dito, no? Sabi dito, page 50 ng manual natin. You can preach a topical sermon once every 5 years. Every 5 years lang daw, ay sa kanya. Isang beses lang sa loob ng 5 taon. And after that, mag-repent ka na. Eh kung paano kung weekly, topical preaching ka, meaning to say, ay lang ay sa kanya lang weekly kailangan mo mag-repent. Di ba? Immediately daw eh. When you preach topical, pagbaba mo ng pulpito, repent. Malamang, meron ka na violate. Merong intention ng author na kinuhaan mo ng talata, pinush mo daw sa topic, hindi naman pala yun ang intention ng author. Ano yun? At ito po ang kinasanayan ng maraming pastor. Yung mga bunga ng 70s, 80s, 90s, hanggang year 2000 na mga pastor, more on topical. Diba? Yung iba sa kanila, preachimony, kwentology. Diba? Ine-entertain ka lang. Pwedeng kantahan ka, diba? Pwedeng magpatawa, pero hindi nabigyan ng accurate interpretation ang salita ng Diyos. Which is, ang salita ng Diyos ang siyang babago ng buhay ng tao. Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Word of God, not word of man. When you entertain, word of man yan. Lalo na kung ang preaching walang kinukuhang talata. Hango sa kung kani-kanino mga motivator. Kasi ngayon, di ba, motivational preaching ngayon eh. Di ba? Motivational preaching, karamihan ngayon, nagpapakiliti ng tainga. Di ba? Nagpapatibok lang ng puso mo. Nagpapasaya. Kasi ang Word of God, pagka binibitawan ng preacher, parang ano yan it's like a goads. Tatama sa puso. No? Sabi nga parang hindi siya basta ba't hindi ka gumagamit ng mga
mga say. Sige, Bible na itong inahanap ka pa ng ano. Ito na ang mas mainam. Okay. Pang ano na lang sa siya, di ba? Kung may mga quotes man, sinususugan mo lang yung puntos mo. Pinatitibay mo lang yung argumento mo. Pero hindi Bahagi mo siya- ng illustration hindi mo yun. siya pinapalitan yung ano na salita ng Panginoon. Ang problema, tama yung sinabi, ang problema kasi marami mga ano ngayon, quote and quote from prominent preacher na hindi naman na i-scrutinize yung sense, yung ano ng ng quotes nila. So, kaya nagiging bida yung ano, yung tao na kinuhaan mo ng talata, ng quotes na ito. So, which is, di ba? Dapat ito, sususog lang siya sa ano mo, puntos mo. Pang susuporta mo lang siya. Hindi siya yung aangat doon sa puntos mo. Para tumibay lang. Yung illustration, pampatibay lang ng puntos. Eh, problema, maraming pastor, hindi alam gumawa ng puntos. Kahit puntos, hindi alam gumawa eh. No? Hindi alam na point number 1, point number 2, point number 3. Diba? Iba naman, a lots of points. Too many points. Iba naman, no points. Mas matindi yung no points. 3 points. Mabuti pa nga ang AA kapag ka nagtanong kami, 3 lagi siyang puntos eh. Eh, yung mga pastor. Di ba? Ito po, isang sample lang ito ng topical. Pag-usapan natin ang topic ng prayer. Yun ang agad, ano? Prayer, malawak, ano? So, meron po tayong 3 talata na gagamitin po natin. 3 talata, ano? Una, Philippians 4:6-7. Pangalawa, James 5:16. Pangatlo, Matthew 6:9-13. Magkakaiba na, no? Oh, wala, di ba? Pero lahat ng yan may connection sa prayer. Kasi nga prayer pinag-usapan eh. Puro prayer po yan, yung binanggit ko na yan. Di ba? Di ba ganyan na sana eh, di ba? Philippians 4:6-7. Pag-usapan natin sa tema, the power of prayer. Ginawa ko pa ng tema eh, no? Pero karamihan sa kanila hindi alam ang tema. Ang ano lang na yung topic. Okay, so point number 1. What is prayer? You know? Don't know. Matthew chapter 6 verse 9. Pero kita mo, point number 1, what is prayer? Sa expository preaching, tema na yan eh. Isang tema na yan eh. Di ba? Sa expository preaching, isang tema lang po ang expository. Meron kang general na topic sa taas, tapos tetemahan mo lang siya para umikot ka lang doon. Ano? So, isang tema siya eh. Point number 2, why do we pray? Di ba? Sagot niya, 4:6-7 ng Philippians. Bakit kailangan natin manalangin? Ano sagot doon? A, for peace. B, for power. Ano pa? For God's presence. Di ba? So, point number 3, how do we pray? Iba na naman talata, Matthew 6:9-13. Di ba? At meron pang 4 keys to effective prayer. Ang daming tema. Di ba? Dito lang, ano dito, minimum na 3 tema eh. Kasi isang tema na yan, what is prayer eh. Pangalawang tema, why do we pray? Pangatlo, how do we pray? Bawat isa niyan, haba na yan eh. Pero nag-preach ka, malawak masyado. Kasi nga, prayer ang pinag-usapan. Topical. Okay, clear? Balikan natin yung atin pong manual. Tingnan natin ang disadvantages.
Kanina merong advantage. Kasi pwede siyang gamitin sa doctrinal, biographical, procedural, ethical, evangelistic, proverbs. Doon lang doon mo lang siya po pwedeng gamitin. Pero yung preaching mo every Sunday, Siya yung pangatlo po sa Media Capital. sa Sa Media Capital. Yung sa lahat, connect, scripture, paano po? Explain. saan ba? Explain. Explain? Tapos sa topic. Sa Yung topic. search na topic. Scripture. Ang letter B. Ito pa pala, meron pa pala rito. Ano? Naiwanan ko to letter B. Tuloy ko muna yung B. Topical sermons often work well between expositional series and can be preached on special days of the year. Like for example, Mother's Day, Father's Day, Easter, Christmas. Oh, Labor Day, pwede no? Kasi may mga ano no? Meron ding Labor Day, ano? Halloween. Diba? Kasi may extra. Et cetera. Pasok mo yung iba dyan. Ano? Mga special days. Di ba? Nakapag-preach na po ba kayo ng 40 days? 40 days. Di ba nakapag-concrete na, nakapag-create na kayo ng sermon outline? 40 days. Ginawa ko na sermon outline yun kay Brother Mike sana 40 days niya nang nakaraan Kaya lang hindi natuloy. Hindi ko alam. Tanong, Pastor, may 40 days ba tayo? Yun nga. Kailangan, doon mo, i-explain ano ang significant ng 40 days. Pwede yun. Ang purpose pa rin noon, evangelistic. Ang purpose pa rin noon, yung mga buhay ng mga kamag-anak. So, pwede ka pa rin mag-gather? Pwede. Okay. Pwede po. Kasi lagi ko sinasabi, wala ka din 40 days. So, pero yun nga, Mga boy kasi ang ang so, may, purpose for the natin sake, is for the buhay. sake na. Maski naman sa Ano yun? weight ng ng patay ang ano mo doon, purpose doon. Oo, Kailan yung buhay. Mm-hmm. Yun, evangelistic pa rin. Evangelistic pa rin ako. Pwede po. May 100 days pa. May babanluksa pa nga sila Babanluksa kailan yun? Isang taon? 1 year? 1 year babanluksa. dami kasing naman. Ano daw pa? Ibig sabihin, tapos na pagluluksa. Kaya isang taon na. Yung problema 3 buwan pa lang may asawa na nagulat yung nagulat kami Tinapos lang yung yung tatlong buwan nag-asawa na may tawag dyan Meron kami nakilala, pastor pa yun di ba? Bakit ano yun? Dyan na yung kasabihan ng Buhay pa yung asawa niya, meron nang nade-develop sa kanila. Mga ganun ba? Mabilis yung kanilangan. Mabilis yun. Okay, letter C. Remember that the worst type of sermon you can preach is the type you preach all the time. Alalahanin daw po natin ang pinaka masagwang sermon, di ba? Ano 'yan? Yung pangangaral, uri ng pangangaral na ang pinapangaral mo, yun palagi. Di ba meron akong preacher na narinig, every time na magpe-preach siya, nagkuklose siya sa pagpapatanggap. Baka naman may mga bagong Every time. Oh, Baka may bago yun. Kasi usually, lalo na pag mga mega church, Oo. mega church. Oo, Pastor. Ano talaga sila weekly?
Kasi di ba napunta Yung ako mga sa bago weekly? yun. Oo. Weekly talaga kasi nga ano, may mga dumarating na Kahit bago. po mga tao. Hindi ba po pwede, then my question is, hindi ba po pwede ilagay niya sa divided session? Pwede naman po. Oo, kasi preaching mo for general eh. General ang preaching eh, pangkalahatin. May mature dyan, may super mature dyan, may baby Christian dyan, merong unbeliever dyan. Di ba? General yun eh. Oo. Hindi, kasi dapat ang church, meron siyang divided session. Alam mo, alam ng mga usher, ang mga bago dyan, after ng preaching, dito kayo. Aralan, patanggapin. May ganun po mga mega church. Diba? Oo. May Yun nga, di ba? Kasi come and go lang sila, Pastor. Yun nga. Di ba sa mega church may mga divided session din sila? Opo, O meron doon din. dapat ang ano. Pero ano, Pastor, bihira lang siya na. Ito sa Bira. COP ka madalas ng mga bata. Sa amin ang tawag namin bishop, mga VIPs. Oo. May ano ka na, umatin siya ng ngayon. Tapos next, first, siya, attendee. So, pumunta siya sa section nun. Oo. Ngayon, pag umatin ulit siya, Oo, kilala mo eh, alam mo eh, no? Ano eh, second time, third timer. Ma-perfect yung apat, pagka-apat nun, ililipat na siya sa mga, yung ano na, yung about sa pagpapaunawa na ng salvation. Yun nga. Parang grade 1, So, grade 1, grade 2. Parang sa ito. Wala nilang maintindihan. Kakaiba nga naman po yung topic. Depende kasi yan, tama sa sinabi nila na iba-iba kasi ang pamamalakad ng church. Depende po yan sa dami. Pero kung halimbawa, 50, 100, magkakaiba po papatakbo niyan. Kasi kaya nung may isa akong pastor na sinusubayan talaga, mega church. So every week, makapanggap talaga. every week talaga. Opo. Kasi, Kahit pero kinaklaro naman talaga. Ayun nga eh. Kinaklaro naman niya pag may mga bago. Pinapataas naman niya ng kamay. Pinapataas. Ah, ganun. Oo, ayun nga. Kahit walang bago. Kaya nga. Kung sa dulo, matanggap yun. Oo nga, yun nga yung point ko rin eh. Kahit na, alam mo naman eh, yung church mo na, yun pa rin datihan pa rin ng mga dumadalo eh. Dahil kultura nga yun, parang galing sa Bible School, kasi professor nga siya ng Bible School, at may nakita ko yung mga workers ng Bible School, na workers din ng mga ng churches nila, ay nagsipagtanggapan ulit sa Panginoon. Ito naman mga workers tanggap ng tanggap. Wala sila saved. Pero matagal na silang workers. Ha? Minsan kasi hindi naman naintindihan, tumatanggap sa Panginoon. Ang kahalagahan ng salvation. Baka sinisigurado. Kailangan Sigurado sa salvation. Sa dulo talagang Doon lagi siya nagko-close. Sa pagtanggap. Sa pagpapatanggap. Hindi niya makaka... Dapat masisense mo rin yung audience mo. Yung mga, halimbawa, audience mo, mga bishop, mga ano. Bago, tanggapin mo. Hindi, sa seminar may ganyan. Sa seminar, mga Koreano na nag-ano, ang subject nila about evangelism, pinapatanggap yung mga audience niya, yung mga delegates. Kaya sabi ng mga... ano yun eh. Oo. Minsan pag talagang may meron minsan mga nagana talaga nagkakaroon ng evangelism talagang malaki yan. Yung mga tao na sa labas, Oo. yung nagpatanggap ng pastor, walang tumanggap. Sabi ng mga pastor, unahan niyo para hindi pagkaya. Kaya Kaya nga. Di ba? Hindi matatapos kapag ano eh. No? Talagang tumatawag talaga eh. Oh. sabi ng pastor, ilig-ilig siya. Pastor na. Pag walang lumalapit sa harapan, yung alam mo sila parang hindi dyan eh. Yung worker, pumunta sa Oo, harapan. yun. Lalakad sila para starter. Oo. Yung, itong ano, Bishop, halimbawa ako, okay, ito si pastor, may invite siya. Saan patanggap ako? Tatayo siya, isama nila sa para hindi naiiyak. oo, i-guide mo. Tulak mo ganun. Okay, i-guide. Pati ikaw, gumataas lang kamay eh. Pati ikaw, nagko-confess na rin eh. No? Tatas kami para matulad siya. Tama ba yun? Pati ikaw yung tataas ka na kami tapos sabi ng preacher, sumunod ko sa panalangin. Panginoong Jesus, ikaw naman, Panginoong Jesus, narito po ako, tinatanggap kita bilang Panginoong tagapagligtas. Ikaw yung leader.
Kailangan ba natin ulit-ulitin yun na tanggapin si Kristo? Di ba once lang natin tinatanggap ang Panginoon? Enough na yun eh. Kaya yung ilang beses mo, di ba? Yung hindi nakakaalam, ulit-ulit. Every time na mayroong evangelistic crusade, tanggap ng tanggap. May mga senaryo po May mga senaryo kasi, halimbawa, May ibang nagsasabi, nagtuturo siya na hindi biblical ang pagpapatanggap. Oh, isa pa yun. Oh. Yung ano, Yan ay na-invento na yung lang. sinner's prayer daw. Yung sinner's prayer. Sinner's prayer. Wala sa Bible niya na ano. Kaya, at actually meron daw ano yan eh, may nagpo-cause ng deception sa mga taong sumunod sa sinner's prayer na akala nila saved sila pero hindi pala sila saved. At tandaan niyo yung araw na to, pinanganak na kayong muli, kayo anak na ng Diyos, second birthday niyo na to. So, naikalkit sa kanila yon, akala nila saved na sila, pero tataka sila, ba't hindi nagbabago buhay nila? Wala silang baka na magbasa ng Bible, wala lahat ng walang leading. Ligtas ba yun? Pero saved na raw sila. Kasi tumagal sila kay Lord, nagsunod sila sa so parang hindi nila sinususugan na yung nakagis ng sistema ng sinner's prayer. Pero practical lang na mga tanong kasi marami tayong mga pinagdaan ng ministry. Like for example, sasabihin mo sa mga tao, isinulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay ngayong araw na ito. Paano, gaano kasiguro? Gaano po kasiguro? Na naisulat na. Na naisulat na nga yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi kapag ka ikaw, iba ang pananampalataya nila. Halimbawa, halimbawa, Calvin ka. Eh, hindi ka pa pinapanganak o pinanganak ka, nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay eh. Kasi, sila yung unconditional election eh. Elected na sila before they born eh. Eh, dito naman sa mga evangelistic, sa mga sa panahon na ikaw ay tumanggap, doon pa lang isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Di ba? Kaya magkakaiba yun. Pero, sure nga. Calvinist yun eh. Calvinistic sila, pero tuwing dulo ng preaching, talagang patanggap yun. Nagpapatanggap Kaya may tatanggap o wala, may bago wala. Oo, basta ganun. ng dulo ng preaching. Hindi Calvinist yun. Parang Provisionist. contradiction dun sa present and niya. And, di ba sa una parang, di ba sabi niya, nakasulat na yung pangalan nila doon sa Calvin. And then after nun, nagpapatanggap sila. Doon pa lang. Bakit sila nagpapatanggap kung alam naman nila sa simula pa lang Nakasulat na. Parang contradictory yung Contradiction. Oo, di ba? Kaya nga. Sa pagiging Calvinist. diba? Napakumikiling na sa Kaya, kabila. kaya na, talagang masasala mo talaga. Ano ba talagang pamamaraan? Ito, no? Nabanggit sa Revelation Bishop yung aklat ng buhay yung nakasulat. Tapos nabanggit pa ni Jesus yung sinente yung mga disciple ng tigagalaw, huwag kayong maging matuwa na yung tumatubig. Yung pangalan yung nakasulat. Baka siguro yun na rin sinusub nila. Kapag ito na kay Kristo, sinusulat yung pangalan. No, Baka yun na. pusa na lang nasusulat. Oo. So, merong panahon na pagsusulat. Ha? Parang once. Kailan? Ay, hindi. Ito. So, ano na po yung worst type of sermon? Yung type ng preaching that you preach all the time. No? So, sa una kasi, mabibless ka pa eh. Di ba? Sa preacher na ito, lalo na yung motivational preacher, yung preachimony. Matutuwa ka pa sa mga sinasabi nila eh, no? Yung mga kwento nila nakaka-bless. Pero pangalawang beses, ganun pa rin ang preaching. Wala na. Sinundan pa ng pangatlo. Di ba? Mauumay ka doon. Inapat pa. Oo, di ba? Inapat pa. Ay, ayaw mo na bigyan ng pang-apat, syempre. Baka Dahil- pinaka Bible verse niya yung faith comes by hearing. Ayan, baka hindi naintindihan yung una. So, sa totoo lang nakakaano yung gano'n. Kaya mas safe po ang preaching ng expository. Masanay tayong gumawa ng sermon expository. Kasi po, topic by topic yan talaga.
passages by passages. Eh, Bishop, Ang okay din ba yung ine-expose ano, mo. naka-series kayo? Kunyari, itong month na to, naka-series tayo ngayon. Okay lang po ba? Pwede yun. Oo. Pwede mo naman Basta pagka ine-expose mo na siya expose mo. by its context Yes. para maging safe. Tapos pagdating sa dulo, isasama up lahat sila. So, variety. Use variety. Yun. Kahit yung mga ending natin, ano, kailangan variety. Minsan yung nag-altar call ka. No, hindi pwede laging altar call. O kaya yung iba, Yung mga sila na Diba? nangyayari ng panalangin. Hindi ba kasi laging altar call, lagi pinagpe-pray yung mga ano. Hindi pwede iba-iba. Minsan quotation, mag-close ka sa quotation. Mag-close ka sa kanta. Diba? Iba-ibang ano, iba-ibang variety para hindi maumay yung mga tao. Ayan. Kaya ako bihira lang po ako magpa-altar call. Pagka nararamdaman ko lang na kailangan ko magpa-altar call. Hindi weekly. Yung ano? Altar call. Ay, Kasi di ba may mga pastor na ganun? Hindi matatapos ang preaching without altar call. Kaya kailangan tumayo kayo, magpa-pray over kayo sa kanya, isahin kayo. Haba no? Aba oras na. Kakain ng oras talaga yun. Kakapagod. No? Ako kasi naniniwala ako this year, no? Akin lang naman to, ayaw ko lang yung mga pastor. Ako naniniwala ako na the moment nag-preach ka ng word, ang Holy Spirit ang mangungusap doon sa individual. Hindi yung ikaw, ang ipopost mo, pilitin mo. Uli tawag na to. Oo. Bigyan ko yun ng chance. Huling tawag Parang din. pinamanipulate mo. Baka malate kayo. So, ayan. Every good expository preaching can get old at times, so spice up your people's pulpit diet with a change. So, every good expository preaching, no? Paminsan-minsan, di ba? Kaya, kuha ka ng mga ano. And then after that, spice up your people's pulpit diet with a change. Yung makapagpangaral ka talaga na ano, nangatain nila, di ba? Nanamnamin nila, at it leads to life changes. Yun ang napakagandang ano, uri ng pangangaral. Tatagos sa puso nila. Okay. Disadvantages. What are some potential pitfalls in topical preaching? Pitfalls. Ano to? Yung paglaglag, parang shortcomings. sablay. Okay. Sa tinatawag na topical preaching. Letter A, deriving the topic first, then the verses can easily force foreign meanings into text. Foreign meaning. Kakaibang kahulugan. Foreign meanings. Force foreign meaning. Hindi mo na ilalapat ang tamang interpretasyon ng talata. Nauobliga kang maglapat ng interpretasyon ayon sa iyong pananaw. Foreign. Foreigner. Parang kakaibang kahulugan, pagbibigay ng kahulugan. Not accurate. No? Kung buhay lang yung author ng talata na kinuhaan mo, magre-react talaga siya. Siguro depende rin, yung mahalaga siguro sa isang preacher na pag gumawa ka ng sermon, aral ka doon sa mga kukunin mong verses na hindi yung ito maganda. Oo, di ba? Connection to. Real. Connection. So, kinakailangan kung ano talaga yung sinasabi ng author, na-derive mo talaga yung
bago mo siya ilapat doon sa topic mo. Kaya mahalaga talaga ngayon ko lang napagtanto na Aral talaga. maling-mali yung bigla ka na lang nagpastor. Dahil naramdaman mo, tinawag ka. Ganun ako nung muna eh. Pero maganda din yung initial. Dumaan tayo lahat doon no? Dumaan tayo Pero, Kahit talagang mauubusan ka. Oo. Kailangan talaga nag-aral ka kasi kung tutusin, dapat buhay itong dinadala natin. No? Pwedeng dalhin mo sila sa impyerno sa mali mong aral. Kung ikaw ay mali ang turo mo. Yes, a matter of life and death eh. Kaya nagkagamot na hindi ka licensed na physician, pwedeng ikamatay yung mga nire-reseta mo o yung So ito po yung disadvantages ng topical preaching. No? Sabi nga, verses can more easily be taken out of context in topical than in expository preaching. Diba? Out of context madalas. Kaya pala tama yung sinabi niya, when you preach, pwede ka mag-preach once every 5 years. Sobra naman itong haba. 5 years, sunod na 5 years. Diba? And after ng preaching mo, immediately repent. So, nakakakuha ka ng talata, ipinapasok mo sa topic mo ang talata out of context. Katulad yan, sinabi ko sa inyo kanina, yung wisdom. Diba? Magkakaiba ang wisdom. Ipinasok mo ang James 1:5. Hindi po yun wisdom in connection to your educational study. Not related. Out of context ka doon. Diba? Like for example, at pag-uusapan natin, pagtitipon. General na naman, topic na naman, topical. Ginamit mo yung Hebrew 10:25, pagtitipon yan. Ginamitan mo ng Acts chapter 2, pagtitipon na naman yan, verse 41 hanggang 47. Ginamitan mo ng Matthew 18:20. Pagtitipon din yun, di ba? Di ba Matthew 18:20, if 2 or 3 gather together in my name. Kaya mahalaga nga yung 5D, yung 5Ds ng hermeneutics. Oo. Dapat Kahit topical, pwede mong gamitan sa ng 5Ds. Kailangan Para ma-save ka. Para bago mo bunutin yung verse, i-apply doon sa topic mo. Alam mo yung intention ng author doon sa sinasabi niya. Yes. Alam mo yung context ng verse na yun, ang gagamitin mo sa topic na to. Pero pag hindi mo alam yung 5Ds, Yes. bumunot ka na lang, yun yung sinasabi niyo. Paano yan, Pastor Edwin? Marami mga pastor hindi nga alam ang 5Ds. Yun ang nga. Kaya nga, dapat wala mo lang sabihin na dapat mag-pastor. Di ba? Kasi pag alam mo ang 5Ds, safe ka eh. Sa Bible pa scrutinize mo eh. Sa Bible, tulad ni Paul, tulad na Peter, isa lang ang topic nila eh. Evangelistic sila eh. They Yun. go everywhere and preach one message. Oo. Pero ang trabaho ng pastor, iba. Oo. Ang daming mensahe kailangan niyang ituro sa Prepare, tao. lahat, halos ng Diba? aspeto. Iba ang trabaho ng pastor, mabigat. Kaysa evangelist. Sa evangelist, isa lang ang topic, si Jesus Christ. Oo. Tama? Ngayon, kung kabisado mo na si Jesus Christ, alam mo nang yun ang pinapaliwanag More on. ng audience. Oo. Okay, pero kapag the same audience ito throughout so many years, Oo. tapos bubunot ka na, mahirap, kailangan talagang mag-aral sa pastor bago Ayun nga. Kaya kailangan talaga para Baka mas matalino pa yung Kasi kukunin mo lang Oo, yung yun. Babatay ka rin. Okay, so ayan Letter B, another disadvantage. A steady diet of topical preaching might convince listeners that the Bible answers every topic with a verse. Answers every topic
with a verse. Steady diet of topical preaching. Ano raw ito? Pwedeng makumbinsi ang mga tagapakinig na ang buong Biblia o ang Bible, no, ay may sagot, no? Sa bawat topic, no, may mga talata, di ba? Nasagot sa bawat topic. This simplistic view can lead the people to miss out on the great gems, no? Tama ba? Scripture contains because they falsely perceive the Bible as systematic theology. No. Ano ibig sabihin? This simplistic view, yung simplistic view. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Yung, di ba? Lahat na itanong mo, Oo. sasagutin ng Biblia. Oo nga, no? So, ano na nami-miss out? Yung great gems. Ano yung great gems? Yung sustansya. Pinakasustansya. Di ba? Yung mapapakinabangan. No? Scripture contains because they falsely perceive the Bible as systematic theology. Letter C. With regular topical preaching, regular, the preacher tends to only preach on his areas of strength. No. Pagka regular topical preacher ka, ano daw ang tendency? Yung preacher daw ay ano po, inaakay daw siya for what? Na ang kanya ipapangaral, ang tendency, ang kanya ipapangaral kung anong area siya malakas. Iiwasan niya yung kahinaan niya. Di ba? Pero pag expository yan, pati audience mo, hindi ka matatakot. Kasi, ini-expose ko lang po ang talata. Kaya tamaan kayo kung tamaan. Dadaanan mo talaga yun at dadaanan kung ano kwento ng expository na yun. Pero kapag topical, pwede ka maghanap ng topic, kumuha ng mga talata, iwasan mo yung weakness mo. Kaya pag yun, namimili lang. Pag may patotoo pang na related doon. Yun nga eh. Yun ang tendency. Letter C. This is bad for the preacher and congregation alike. Amen? Bad. Kanino? For the preacher at saka sa congregation alike. In contrast, systematic exposition through books of the Scripture reveals our weaknesses and keeps us in balance. Amen? Alin yun? Yung systematic exposition na hinahango natin sa Bible. Ito raw po ay kumbaga inilalahad yung atin pong kahinaan, no? At dahil diyan, siyempre, makokorek ka at may lalagay ka sa tama. Amen? So, sa manual natin, sabi diyan, may nag-uusap yung dalawa, ano pinag-usapan nila? Well, sabi na, it was a lousy sermon. But somebody had to preach it. Ano yun, ano? Ano ibig sabihin? Para sa Tagalog, okay? Walang kwenta yung pangangaral mo.
Tama ba yun? Lousy. Lousy, di ba? Walang kabuluhan, walang kwenta, walang katuturan. Ano ba yun? Ano sa Tagalog yung lousy? Ha? Magulo. Magulo yung preaching mo. Pero, somebody had to preach it. Oh. Anong impression? Anong implikasyon? Yung magulong pangangaral mo, na ipapasa mo sa audience mo. Diba? Eh di dumami magulo. Ikaw pinagmula ng kaguluhan. Tingnan niyo yung papel ng preacher. Halimbawa, mali ang preaching mo. Unbiblical ang preaching mo. Pero somebody catch it. Diba? Ituturo nila sa iba yan. Tinuro ni pastor. Sino mananagot? Santiago 3:1. Stricto ang hatol sa mga tagapagturo. Amen. Mananagot ang tagapagturo sa maling turo niya. At hindi lamang mali, simpleng pananagutan eh. Kasi kaluluwa ang issue diyan eh. Di ba? Kaya nga sabi, pay close attention to yourself and to your doctrine or teaching. As you do this, you will ensure your salvation. Kanino? Hindi lamang sa iyo, pati audience mo. And to those who hear you. Diba yung ano natin? Yung task natin. Yung nakaangkla sa ating mga balikat. Amen? So, yun o, sabi niya. Somebody had to preach it. Ano yun? Narinig niya rin din sa iba? Di ba? Kaya tayo mo, yung virus, kumakalat eh. Kumakalat yung virus. Actually, marami po tayong preaching and teaching mula sa ating mga pastor na niyakap natin. Di ba? Pero, pag nag-aral ka ng Bible, ang dami pala nilang mga sablay na tinuro. Tama? Pag dumaan sa exegesis, ang daming sablay na naituro. Pero, karga na natin yun. Nagiging pre-understanding na natin yun. Bias na natin yun. At minsan, ipinagkikipaglaban na natin yun. Kailangan ang correction o pagko-correct ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga naman. Okay? Any other question? So dito, Bishop, pag magtatabi ka lang sa preacher, kailangan imbestigahan talaga. Oo nga. Para ano yan, para hindi siya lalabas ng Yes. Actually, merong gustong preacher from other sabi sa akin, pwede bang magturo siya kahit na one time sa pagtas? Sabi ko sa kanya, gusto ko muna siya makausap. Ano yan nagbe-preach na yan, nationwide na yata. Pero sabi ko mismo sa kumukontak sa akin, I want to talk him first. At may scrutinize ko kung anong teaching meron siya. Lalo ituturo niya book of Revelation. Dapat medyo talaga, Bishop. Yes, sir. Ayan, si Pastor Rene. Hindi ikaw yun. Pero yun, kailangan natin scrutinize, di ba? Baka mo kung ano sabihin niya sa harapan ng mga pantas pastors. Ididibatihin lang siya niyan. Madidibate ka lang doon kapag ganun, di ba? Mahilig ko naman. Talagang gigisahin ka na, hindi pa payag yun ng mga ay mamaya doon pa magkagulo. Di, ako muna, usapin mo na kita, ano ka bang denomination ka, ano yung statement of faith mo, yung mga ganun. Bago mo hayaang magturo. Yes. Di ba? Mamaya kung ano lang tinuturo. Oo, baka mamaya ginagamitan ng angel of the Lord, Pastor Rene.
Di ba meron mga ganun nagpapalayas na inuutosan ng angel of the Lord? Biblical ba yon? To command an angel of the Lord. Is it biblical? So, kailangan natin laging ito tayo para mabalansin natin ang mga kultura ng simbahan, teaching ng simbahan, doktrina ng simbahan, di ba? At maging balansyado yung ating pangangaral. Any other reaction, sir? Bishop, anong page mo, subject mo ba yung Leviticus 5? Nakabasa ko po yung Sa hermeneutics yung Alin yun? Leviticus 5D. 5Ds. Sa hermeneutics yun. Una, sulat mo. Distinguish the genre. Mahalaga yun. Oo. Tama yun, mahalaga kasi yun. May premyo, Bishop, pag nakakuha. Kaya kabisado na ni Pastor na yun eh. Digging out the history, pangalawa. Digging out the history. Kasi bawat genre may Genre. yung genre, Genre. Genre lang ang pronunciation. Tapos, digging out the history. Discerning the author's intention. The author's intention. Concerning the author's intention. Pang-apat, drawing out the principle. At panlima, determine the application. Picture mo na lang. Nasa hermeneutics 1 natin yan. Diyan tayo umikot sa hermeneutics 1. Discerning. Discerning The author's discerning, determine the application yung huli. Determine the application. Digging out the history, discerning the author's intention. Yes. Drawing out principle. Yung panlima po. Panlima, determine the application. Determine the application. Application na. Determine. Mag-a-apply ka na. Okay, so sunod pag-usapan po natin ang expository preaching. Yung definition niya, ano pa? Meron pa kayo question? Merong any other reaction or confirmation? Last na po, Bishop. Sige, sir. Okay lang. Meron pa oras din. Pinag-aaralan ko rin po kasi ito. Sa types of closing, po. So may tatlo na po ako nasulat doon. Types. Altar call, yung song, tapos yung budget. Hindi pwedeng ilagay sa closing. Possible na variety ng closing. Yun nga. Pwedeng yan, altar call, pwedeng quotation, pwedeng magpalabas ka ng video clip, yung mga ganon. Hindi laging, kasi hindi dapat variety ang ibig sabihin. Iba-ibang paraan ng pagko-close. So may mga ganong So sa conclusion, iba naman yung sa conclusion na sermon. Dapat may conclusion din eh. Diba? Sa sermon yung conclusion. Iba naman, ang conclusion niya, pwedeng uulitin mo lang yung 3 puntos mo, kinukonclude mo na yon, di ba? Tapos hahamunin mo sila sa 3 puntos mo, conclusion na yon. Pwede rin na illustration, o kaya quotation, pwedeng gamitin yon. Iba-iba. O kaya yung challenge, iba kasi yung challenge eh. Hamon. Yung conclusion po, Bishop, types mo po yun ng closing. Yung conclusion po is variety rin ng closing. Conclusion na sermon mo yon. Kasi ang conclusion bahagi na sermon mo. Meron siyang topic sa itaas, meron siyang text, no? Tapos ng text, meron siyang theme. O kaya introduction. Kasi introduction and then theme. Tapos
body of sermon, point number 1. Sa ilalim ng point number 1, meron kang mga subpoints. Point number 2, may mga subpoints ulit. Point number 3, may mga subpoints. And after that, pwede mauna ang challenge and then conclusion. Challenge, conclusion. Hahamunin mo sila. Tapos tawagin mo na yung musikero. Kasi kailangan mo yung mga musikero, mahirap kasi minsan na rin nararanasan ko mag-preach sa ibang lugar. Hindi ko naman ka-team up yung mga musikero. Kaya nagkakapaan kami kung paano kami magpo-flow. Kasi maganda yung may flow sa end no. Kailangan kabagang mo yung mga musikero. Kasi alam na nila kung paano gagawin. Alam na nila kung yun ay nag-challenge ka na, No. ayun na yung ganista. No, sige pa. Bishop, tanong ko lang, di ba may two kinds of expository, yung Sa- number 1 is verse by verse, di ba? Oo, verse by Number verse. 2, By context. by context. Yun, context. So, Depende po kung paano makakita. ang context, ito po yung mga context. Like for example, Luke chapter 22 from verse 14 hanggang 23. Context po yan, ang pinag-usapan niyan, the Lord's Supper. Context yun. Yung sumunod, Luke 22 from verse 24 hanggang sumusunod na mga talata, ang usapan dyan, who is the greatest? Pagalingan ito. Okay na? Opo. Okay. Oh. Thank you, Bishop. Salamat, Bishop. Okay, thank you Pastor Rene. Sa mga nasa online, thank you po for joining us. Tayo manalangin muna, let us pray. Thank you po. Yes, sir. Pray. Sir, pray. Ikaw muna. Ayan, ikaw. Ayan, yes. Manalangin, Panginoon, maalalaan ka sa inuulo ng aming lahat ng dito sa mga patuloy po na kabayan ang buhay ko namin sa pamamagitan ng Panginoon ng salita. Hindi, Panginoon, pinapasalamat po namin ang buhay ng aming tagapagturo na si Bishop Roque. Patuloy po siya bigyan ng karunungan at kalaman, Panginoon, para mag-guide po ang bawat pastor at leader sa namin. And then, inaas ko namin ang Banal na Espiritu na i-guide kami sa lahat ng bagay na gagawin namin. At turuan kami na bawat pagtuturo na gagawin namin, Panginoon, ay nakasandigan, Panginoon, kayo sa salita. Manalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless. God bless po, Bishop. Yes. Salamat po.